Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video ay may re-review na naman tayong hindi na siya bagong online loan application dahil nung nag-uumpisa pa lang ako, nakita ko na din to. Pero ngayon pa lang ako magkakaroon ng chance na reviewin to. At gusto ko ding itry kung talagang legit nga ba. Dahil marami nang nagbago din dito. Dati nung nakikita ko to is up to 20,000 pesos. Yung nakikita ko sa may ads nila. Pero ngayon, up to 200,000 pesos na yung pwedeng ma-loan dito. Hindi kailangan ng salary slip or pay slip. Hindi na dito kailangan ng proof of income. At lalo na ng bank statement. So, isang ID lang daw dito is makakapag-loan ka na. So, subukan natin. Pero kagaya nga ng lagi ko sa inyo sinasabi, pagka nakita nyo or narinig nyo na yung mga magagandang ino-offer ng isang loan application, ay wag muna kayong magtatry. So, tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong online loan application na review para hindi kayo mapahamak at magbayad sa may sobrang laking interest. At maloko na kunwari ay sobrang tagal babayaran pero ang totoo ay up to 7 days lang din. So para makaiwas kayo sa mga ganong klaseng bagay ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil papakita ko sa inyo lahat-lahat kung tama ba yung mga ino-offer nila or kung totoo yung lahat ng ino-offer nila online. Syempre sasabihin ko din sa inyo kung if ever na maganda talaga to legit ay ipopost ka kaya nila sa may social media, gagawang ka kaya ng GC or Facebook page kung ikaw ay malate ng pagbabayad or kung ikaw ay hindi makabayad sa may due date mo nga. So lahat na ngayon ay sasabihin ko sa inyo hanggang dulo kaya wag mo na kayong magda-download or mag-i-install nito. Ayun nga, kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga ina-upload ko about online loan application na review. At huwag mo din kalimutang sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan yan. Kung hindi mo pa nakikita yung announcement ko ay tingnan mo na lang sa may Facebook page ko dahil baka isa ka na sa may nanalo. Pero kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online, ay pwede kang mag-loan dyan sa mga nilagay kong links sa may description box sa baba at sa may comment section. So, listahan yan ng mga online loan application na may 0% interest sa may unang loan nyo. Pero bago kayo mag-confirm ng loan, ay basahin nyo muna lahat ng loan details. So, ayun na, simulan na natin. So, flex ko nga lang pala itong super cute na phone case sa may TikTok nabili. Ganda. Cute. Zorro. So, yun na nga. Itong Ola na to ay ang Lemon Loan. So, kung kayo ay nakapag-try na nito, ay i-comment nyo na sa may comment section kung ano yung na-experience nyo dito para maging aware na din yung iba na nagbabalak mag-loan dito. Pero, syempre ay re-reviewin na din natin ngayon at malalaman nyo na din nga kung legit nga ba or hindi. So, ito ay may 4.6 na ratings at ang pangalan ay Lemon Loan. So, safe nga ba? Mabilis nga bang mag-approve? Malalaman natin yan kaya i-install ko na. Nakalagay sa kanila ay SEC-registered pero hindi lahat ng SEC-registered ay talagang legit na maaasahan. Dahil yung ibang nasa may SEC ay nako nakakasakit ng ulo dahil ang tataas din ng interest at laging puro short term lang. Pero yung nakalagay sa kanilang ads ay mahabang pagbabayad daw. Kaya take note doon, wag kayong magpapalin lang sa may SEC registered lang basta. Kaya lagi kayong magbusisi, magbasa kayo ng review doon sa may ratings nila sa may App Store or Play Store at manood kayo ng ganitong Ola review. Pwede nga daw bayaran yung ilo-loan dito ng 91 up to 365 days which is up to 1 year. 12 months pwedeng bayaran. At ang baba ng service fee nila, 0.1% to 0.35. So, check natin kung totoo nga ba. So, sana ay maaprubahan tayo dito. Ang pwede nga palang makapag-loan daw dito ay 18 up to 65 years old at dapat meron kang isang government-issued na ID. At ito ay in-release noong April 2, 2023 lang. So, last year lang. Tapos, kaka-update lang nila noong November 29, 2023. So, yung nandun sa kanilang Play Store, ito ang makikita. Borrow up to 20,000 pesos. Low set, interest rate, and fastest loans. Malalaman natin yan kung totoo. Fast approve. So, yun. 3 minutes lang malalaman na daw kung talagang na-aprobahan na at ayun, 15 minutes lang ay mapupunta na daw sa ating GCash or kung saan mang disbursement account sila meron. So, ayan, up to 180 days daw yung nakalagay dito. At safe, trusted 100%.
Sige, malalaman natin lahat yan. So, ayun na nga, i-install ko na to. So, tama na ang pag-check. At ayan na nga yung lumabas. Pagkayari kong i-install, kailangan ng, syempre, phone number. Pero nagtaka nga ako dito, estimate the maximum loan nga ng up to 200,000 pesos. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang nagbago. Sobrang laki ng itinaas. At ayun na nga, kailangan muna natin mag-agree dito at borrow money na. So, meron ditong 4 tayong sasagutan. Una ay marital status, highest education. So, take note dun sa mga may red na asterisk sa may gilid. Kailangan ay hindi yun mawawala or dapat may sagot ka dun. So, ayan, highest education. Kung ano yung napagtapusan mo, email, Facebook mo. Ito naman ay, since hindi pa naman natin alam kung talagang legit or maaasahan na talaga, lalagay ko pero yung pangalan lang, yung Alyssa lang, yun na. So, next, current address. Ayan, detailed address. Resident type, kung ito ba ay owned mo, owned the house mo, or rented, or nakatira ka kasama ang pamilya, or parents. Tapos, collection methods. Dito mo mare-receive yung ilo-loan mo. Pwedeng GCash, GrabPay, pwedeng bangko, pwedeng remittance store, ayan, M. Luwilier, RD Pawn Shop. Pagka naman GCash yung napili mo, ilalagay mo lang yung GCash number mo dito. At pangalawa na tayo, contact references na. At dito, ang kailangan ay 4. So, ayun, nagkulang pa ng isa para saktong 5. Ang ilalagay lang dito ay name, telephone number sa relation. Dito is, para wala nang, if ever na hindi naman to talagang legit or hindi maaasahan, 5 lang yung ilagay mong contact references sa my phone book mo. Para wala na silang iba pang haharasin or kokontakin. At sesenda ng kung ano-anong ads nila na talagang approve na daw, pindutin yung link na to. So, wag na wag kayo magpipindot ng link sa mga message na sinesend nila sa inyo. Dahil ako nagtry na ako noon tapos sobrang baba lang naman ng ratings nung link na nandun sa my message. So, wag na kayo magkiklik ng link. Sa may pangatlo na tayo, identity, dito na natin ilalagay or i-upload yung ID natin. So, yung mga ID na hinahanap ay UMID, driver's license, TIN, passport, SSS, PRC, postal, at PhilHealth. Kaya naman dito ay marami kang pamimilian na ID. Ayan, kailangan mo lang picturean yung ID mo tapos mag-selfie ka din, hawak-hawak yung ID mo. At ilagay mo din yung ID number na makikita dyan sa may ID mo tapos lagay may first name. Dito naman, middle name optional lang. So, kung wala kang middle or ayaw mong ilagay middle name mo, yes, okay lang. Next is last name, birthday, saka purpose daw ng loan mo. So, yung mga purpose naman ng loan dito is mamimili ka lang din. Ayan, pwedeng business expense, personal expense, pay bill, medicine, vacation, study, marry, at other. So, dito natuwa ako, marry. So, dapat, ayun, kung ikaw ay magpapakasal, huwag ka nang kumapit dito sa my online loan application. Pwede din naman, kung kagaya ito ng Tala, BillIs, S-Loan, G-Loan, kasi maaasahan din yon sa may maliit lang din naman na halaga kung kailangan mo. Okay lang din. Pero kung ikaw ay magpapakasal, dapat make sure na ikaw ay okay na sa may pera. Ang pinakamahalaga kasing part ng kasal is maikasal kayo kahit na hindi sobrang bongga, hindi sobrang garbo. Ang mahalaga ay maikasal kayo ng pinakamamahal mo. So kung ano yun na pagkasya ng budget, okay na yon. So maiba na tayo nga. Dito sa may ibaba is meron kayong pamimilian na optional lang naman kung gusto nyo magdagdag din. Mas okay daw, ayan, work ID, driving license, latest payslip, saka other documents. So lahat na yan ay optional lang. Kung wala ka yan ay okay lang. So next step na tayo. Oh, okay. So wala na. Last na pala yun. So ito na yung lumabas. We are reviewing your credit information. Please wait for a moment. And normally daw ay we can finish the review within 8 seconds. So please be patient. At ayun nga, nagantay ako ng lagpas 8 seconds. Kung makikita nyo sa may time, 8:33. Tapos, anong oras na? Wala pa din ako nakikitang resulta. Sabi dito ay 3 minutes lang pero inabot ng hanggang ilang minuto.
At eto nga, almost 10 minutes din ako nag-apply or nag-intay. At eto yung lumabas. So, hindi tayo na-aprobahan dito sa My Lemon Loan. So, audit status is failed. So, syempre, kagaya na ginagawa ko kahit tayo ay hindi na-aprobahan dito, bubusisiin ko pa din yung kanilang ratings at tingnan natin kung nagpo-post ba to online pagka hindi tayo nakabayad. At kung okay ba na matatanggap natin ng buo or kung malaki ang ikakalta. So, syempre, mag-check tayo sa kanilang ratings. So, matutuwa ba ako or magiging malungkot na ako ay hindi na-aprobahan? Tingnan natin. So, dito pag mag-check kayo ng ratings, doon kayo pumunta sa may critical. So, ugaliin nyo mag-check kayo ng ratings pag kayo ay magta-try ng kahit na anong OLA. So, ayan, punta tayo dito sa may critical. At etong isa na to ay kaka-review lang niya nung March 15, 2024. So, they sent me notice that they sent me the money to GCash but nothing was received. So, dito ang sinasabi niya is nag-send daw itong Lemon Loan, sabi, dun sa may GCash niya, pero wala naman siyang na-receive kahit sa may transaction. So, ayun, nag-contact siya sa may customer service pero in-ignore lang siya. So, ayun, hindi daw niya binayaran kasi hindi naman niya talaga in-loan at hindi niya na-receive. Next naman is, I kept receiving automated message from your customer service and I tried paying for my loan 2 days in advance but the page is just blank. So, you also keep on harassing me through message and why don't you try to update first your app or resolve my issue? So, I never encountered this kind of issue from other apps I have. So, ito naman is, madalas daw siyang makatanggap ng automated message galing doon sa may customer service at gusto na niyang bayaran to ng in advance pero wala, blanco lang yung lumalabas sa may kanilang repayment page. Lahat ng ads dito ay kasinungalingan lang. Ayan, yes, you can apply daw quickly which is, oo, tama naman, mabilis lang yung proseso pero you will get 58% of the loan amount you borrowed dahil marami daw hidden fees. At dagdag pa niya dito ay kahit na hindi mo daw kinlaim yung loan offer nila, ay patuloy ka nilang ite-text at i-call. So yun, pinapressure daw siya na i-claim na yung loan bago pa ma-expire. So ayun, kahit na wala pa daw due date ay haharasin ka na. So chinek ko ngayon online sa may Facebook kung nagpo-post ba sila. So, ito is napag-alaman ko na nagpo-post sila sa my Facebook at gumagawa din sila ng GC at Facebook page. At i-add nila nga doon yung mga nasa my friend list mo. So, kagaya ng sabi niya, grabe mangharas daw yung agent dito. Halimbawa, due date ngayon, malate ka lang ng oras, gagawan ka na kagad ng GC. So, dito pa lang ay masaya na ako dahil hindi ako na-aprobahan. Ibig sabihin ay naiwas ako sa ganitong klaseng OLA na hindi maaasahan. So, kung kayo ay nagbabalak na mag-loan dito or nakita nyo yung ads nila online, ay wag na kayong magta-try dahil sasakit lang din yung ulo nyo. At yun lang for today's video. Sa susunod ko na video, sana matulungan ko din kayo dahil itatakil natin kung paano burahin yung details na in-input nyo sa may mga OLA. At yung steps na ginagawa ko bago ko i-uninstall yung mga hindi nakakatulong din na OLA na app. So, ayun, kita-kits tayo sa susunod kong video. Thanks for watching!